Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 12 na tayo. We will start with vocabulary. 휴일에 뭐 해요? So, yung 휴일 dito is rest day. Okay, so pwede siyang holiday or rest day. Kapag rest day, araw ng iyong pahinga. 뭐 해요? What do you do? So, what do you do on your rest day? Ano ang mga ginagawa mo kapag araw ng iyong pahinga? So, 이야기해보세요. Let's discuss. So, una, 공원에서 농구를 하다. 농구를 하다 means to play basketball. 공원에서, at the park. So, play basketball at the park. Mag-basketball sa parke. Next, computer game을 하다. So, maglaro ng computer games. Next one, 여행을 가다. 가다 to go. 여행 is trip. So, go on a trip. Yan, mamasyal. And then, 가족하고 외식하다. Pag sinabi mong 외식하다, ito yung to eat outside. Okay? So, sino ang kasama mo kumain sa labas? Yung iyong family. Okay? Eat outside with family. Next, 아이하고 놀이 공원에 가다. Again, 가다 to go. 놀이공원 is amusement park. Okay? Amusement park. So, sino ang kasama natin pag pupunta ng amusement park? Pwedeng yung ai. Ai is children or child or kid. Yan. So, if meron tayong mga anak, then we can go with them or mga pamangkin. Yan, na bata. So, next one, 한국어를 열심히 공부하다. 공부하다 to study. And then, yung 열심히 dito is to simply try hard. So, ibig sabihin nung 열심히 공부하다 is study hard. Ayan. 한국어. So, Korean language. Study hard. Korean language. So, 한국어를 열심히 공부하다 to study hard. Next one. 한국 요리를 배우다. 배우다 is to learn. Tapos, yung 요리 dito is yung noun natin na cook. And then, 한국 is Korean. So, learn how to cook Korean. Ibig sabihin nun, mag-aral kung paano magluto ng food or pagkaing Koreano. Okay? So, next one, 낮잠을 자다. 낮잠 is yung ating nap. Okay? Or sa Tagalog is yung ating pag-idlip, yung saglit na pagtulog. So, 낮잠을 자다, pag-idlip, or saglit na pagtulog. Take a nap. Next one, so usually di ba ginagawa natin yan sa hapon, ayan, kapag siesta time. Next one, 친구 집에 놀러 가다. 친구 집, sa bahay daw ng iyong kaibigan. 놀러 가다, to go para maglaro. So yung 놀 dyan is yung 놀다, to play. So pag sabi mo namang play, hindi lang basta-bastang maglalaro lang as in ng games. So pwedeng magchikahan kayo or wala lang, pahinga ka dun sa bahay nila. So, big sabihin lang yan, bibisita ka sa bahay ng kaibigan mo. Yan. So, 친구 집에 놀러 가다. Okay, so pwede ding 방문하다 pero isa rin to sa mga pwedeng expression. Again, meaning niyan is bibisita ka para kung ano man yung gusto nyong gawing pareho ng kaibigan mo. So maglaro kayo ng games or magbasa kayo ng book together dun sa bahay nila. Ayan, uminom kayo ng coffee while chika. O yun, yun yung mga pwedeng nakapaloob dito. So sabi, 여러분은 휴일에 뭐 해요? How about you? What do you do on your rest day? Anong ginagawa mo sa araw ng iyong pahinga? 친구하고 이야기해보세요. Try to have a conversation with a friend. So, example natin to, no? Sabi niya, 휴일에 뭐 해요? Tinanong niya. Sabi niya, sagot nung guy, 저는 아이하고 놀이공원에 가요. So, ako, pumunta ako sa amusement park kasama ang aking anak. Baka siguro anak niya yung sinasabi niya dyan, yung ai. Kasi again, ai is child kasi. Okay? So, ako naman, for example, tinanong ako, 휴일에 뭐 해요? Pagpahinga ko, usually, pag maraming time, nanonood ako ng drama, yan. So, 저는 한국 drama, yan. So, Korean drama. 한국 드라마를 봐요. Yan. So, ano pa? So, sabihin natin na yun yung time ko para shopping. 저는
쇼핑을 해요. Okay? Yan. So, kayo din, try nyo din gumawa ng sentence. Sagutin nyo yung question. Okay, next. Para sa grammar natin, for level 1, unit 12, we have 동사, verb, plus 을 거예요. So, ano yung sabi dito? 미래의 일이나 계획을 말할 때 사용해요. Sabi, kapag gusto mo daw sabihin yung 미래 means future. Okay? Il. So, il is parang bagay or pangyayari. And then, yung ina dyan is or. And then, 계획 means plan. Yan. So, yung il, pwedeng schedule yan. Okay? Schedule or event. Yan. Event. Okay? So, sabi niya, ginagamit mo tong grammar na to if gusto mong sabihin yung iyong future plans or yung mga future schedule mo. Yung mga gusto mong gawin sa future. So, sa madaling sabi, ito yung ating future tense. And dahil dinudugtong natin siya sa 동사 or sa verb, so future tense of the verb yan. Okay? So, tingnan natin. 이번 휴일에 뭐 할 거예요? So, even yung question is naka-future form na. Okay? Or future tense. So, sabi niya, itong darating na rest day mo, anong gagawin mo? 'Di ba sa Tagalog? Hindi ginagawa or ano yung ginawa, kundi ano yung gagawin mo. So, sa English, what will you do on your rest day? So, sagot niya, 놀이공원에 갈 거예요. So, kahit yung sagot niya is naka-future tense na din, 'di ba? So, madali lang siya. Dadagdagan lang natin siya ng 을 거예요 or real 거예요. Again, check mo yung iyong verb. Sa verb mo siya idudugtong, no? Sa action word. If may 받침 or wala. So, pag may 받침, you're going to add 을 거예요. Kapag walang 받침, you're going to add real 거예요. Yan. So, for another example, sabi niya, 저녁에 뭐 먹을 거예요? So, dinner time. Ano ang kakainin mo? What will you eat on dinner? 먹을 거예요. What will you eat? Anong kakainin? Sagot ni na. 김치찌개를 먹을 거예요. Sabi niya, kakain ako ng 김치찌개. Yan. Next, Jason 씨는 방학에 태권도를 배울 거예요. So, sabi niya, si Jason daw ay mag-aaral. Okay, will learn ng taekwondo. Okay, taekwondo를 배울 거예요. Will learn taekwondo. Kailan? 방학. So, sa vacation, sa vacation daw. Okay? Pagdating daw ng vacation ni Jason, mag-aaral siyang mag-taekwondo. So, again, ito yung rule natin. So, pag may 받침, 을 거예요. Pag walang 받침, real 거예요. So, tanggalin natin yung mga da. 먹다, 먹을 거예요. So, 먹다 to eat, 먹을 거예요, will eat. 입다 to wear, 입을 거예요, will wear. Yung may mga star, later na yan. So, dito naman tayo sa walang 받침. 가다 to go, 갈 거예요, will go. 보다 to watch, to see, or to look. Then, pag naging future siya, 볼 거예요, will watch, will see, or will look. Yan. And then, yung may mga star, 듣다. So, 듣다 is to listen. Naging 들을 거예요. So, again, ano yung nangyari sa 듣다 natin? Yan. So, naging real yung digot sa ilalim. Okay? Tapos, tsaka dinagdag si 을 거예요. Next, 만들다. So, dito, kanina, yung digot 받침, ginawa siyang real. Pagdating naman dito sa 만들다, real na yung kanyang 받침, kaya wala nang dinagdag. 거예요 na lang. Okay? Hindi na dinagdag yung 을 or real. 거예요 na lang. Ayan. 만들 거예요. Okay? So, tandaan nyo lang tong mga to. So, si 듣다 or kapag yung iyong verb ay nag-end sa digot 받침, after mo remove yung da sa basic form, then, ang mangyayari, yung digot 받침 mo ay magiging real. Tapos, dahil may real na siya na, naging real siya, tsaka mo pa idadagdag si 을 거예요.
Pero, pag yung original word mo is real na yung batchim after i-remove yung da, then automatic, koyeyo na lang yung idadagdag mo. 만들 거예요. Yan. Yan, so tuloy natin, no? Sabi sa number 1, 후wen 씨는 다음 주에 무엇을 할 거예요? Yan, so si Huwen daw, next week, ano ang gagawin? 할 거예요? 이야기해보세요. Discuss. So again, sample. Anong araw? 목요일. Tapos ano yung nandito sa baba? Yung description. 한국 음식을 만들다. So yan yung gagawin niyang action or yung verb niya. Again, ano yung verb sa Korean? 동사. Yan. So, 문화센터, ito muna yung question. 다음 주 목요일에 뭐 할 거예요? tapos yung sagot, 문화센터에서 한국 음식을 만들 거예요. Yan. So, ano yung ginawa? Si 만들다, remove da. Tapos again, sabi ko nga kanina, yung real, pag yung verb mo, after mo tanggalin yung da sa basic form, pag ang batchim niya is real na, automatic idadagdag mo na lang is koyeyo. Yan. Kaya naging 만들 거예요. So, dinagdagan niya lang ng ng pangalan ng lugar dito. 문화센터, tapos ESO. Again, bakit ESO yung dinikit sa place? Kasi nga, ang kasunod mo is yung action. So, si ESO ay dudugtungan mo palagi ng action. Okay? Yan. So, ano yung sinabi niya? 문화센터에서 한국 음식을 만들 거예요. Okay? So, number 1. Try natin. 금요일, tapos 친구 집에 놀러 가다. So, yung sagot. Yung question natin will be daum ju. Start tayo with daum ju, tas may iba yung day natin. 다음 주 금요일에. Tapos, same. 뭐 할 거예요? Okay. 뭐 할 거예요? Yan. Tapos yung sagot natin, sabihin natin, 친구 집에 놀러, tapos yung gada magiging 갈 거예요. Okay? Yan. Next, number 2. So, 토요일. Ang question is, 다음 주 토요일에 뭐 할 거예요? 사got natin, 가족하고 외식할 거예요. Number 3. 다음 주 일요일에 뭐 할 거예요? yung answer, 마트에서 장을 볼 거예요. Ayan. Okay, so that's for our future tense of the verb. Yan. So, ang ang tanong pa dito sa number 2. 여러분은 다음 주에 뭐 할 거예요? 이야기해보세요. So, practice lang din to. Ikaw naman daw, anong balak mong gawin or anong gagawin mo next week? So, ako, for example, next week ay mimit ko yung friend ko. So, sa coffee shop. Sabihin ko, 친구, coffee shop에서. Yan. So, gagayahin ko yung ginawa niya dito, no? So, nilagyan ko ng place. Coffee shop. Tapos, eso. Kasi, dudugtungan ko siya ng action. Coffee shop에서 친구를, tapos, 만나다. Gagawin kong future tense. 만날 거예요. Ayan. Okay, so kayo din, try nyo din gumawa ng sagot. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.